Sa edad na 25 hanggang 30, parang may invisible na countdown timer sa likod ng bawat kilos mo. Dapat may maayos ka ng career. Dapat engage ka na o kasal. Dapat may ipon ka, may bahay ka, o kahit man lang sariling kotse. Ang bigat ng dapat, lalo na kung pakiramdam mo'y wala ka pa sa kahit alin doon. Pero ayon sa Stoicism, ang tunay na kapayapaan ay hindi nagmumula sa pagkamit ng mga bagay, kundi sa pagkakaroon ng disiplina sa kalooban. Ayon kay Epictetus, some things are up to us, and some things are not. Ang trabaho mo, ang pagsisikap mo, nasa iyo yan. Pero kung kailan ka mapopromote, kung kailan ka mamahalin pabalik, o kung kailan darating ang breakthrough, hindi mo kontrolado yan. Kaya't bakit mo hahayaang lamunin ka ng anxiety sa mga bagay na hindi mo naman hawak? Sa Stoicism, ang pagkontrol sa emosyon ay hindi pag-iwas sa nararamdaman, kundi ang kakayahang tanggapin ito at manatiling kalmado kahit nasasaktan, nalilito, o naiinggit. Natural lang na minsang madismaya kapag ang kaibigan mong sabay mong nagsimula ay ngayon may bahay na, habang ikaw, palipat-lipat pa rin ang trabaho. Pero tanungin mo ang sarili mo, ang buhay ba ay karera o paglalakbay? Hindi mo kailangan sumabay sa timeline ng iba, dahil ang tunay na panalo ay makilala mo kung sino ka sa kabila ng ingay ng mundo. Sa career, hindi basihan ng halaga ang posisyon mo sa kumpanya, kundi ang prinsipyo mo sa pagtatrabaho. Sa relasyon, hindi pagmamadali ang sukatan ng tagumpay, kundi ang lalim ng paggalang at pagkakilala sa sarili. Ayon kay Marcus Aurelius, the happiness of your life depends upon the quality of your thoughts. Kaya kung punong-puno ng pressure ang isipan mo, baka hindi solusyon ang pagbabago ng trabaho o lugar, kundi ang pagre-reset ng perspektibo mo. Huwag mong hayaang idikta ng social media kung kailan ka dapat maging matagumpay. Huwag mong hayaang sirain ng comparison ang kapayapaan ng puso mo. Ikaw lang ang makakapagdesisyon kung ano ang mahalaga sa iyo, hindi ang kultura, hindi ang trends, hindi ang expectation ng iba. Kung ang buhay ay tila mabagal para sa iyo ngayon, baka hindi ka nahuhuli, baka pinapatatag ka lang muna. Tandaan mo, ang pinakamalalakas na punong kahoy ay matagal bago lumago, pero sila ang pinakamatatag sa unos. Ganon din ang Stoic, tahimik pero matatag. Hindi palaging visible ang tagumpay, pero malalim ang ugat ng loob. Kaya sa lahat ng pressure na dinadala mo ngayon, huwag mong kalimutan na pwede kang huminga, tumigil saglit, at tanungin, ano ba talaga ang mahalaga sa akin? Dahil ang taong malinaw sa kanyang layunin, kahit magulo ang paligid, nananatiling payapa sa loob.